sisters. Amen. Napakaganda po ng message ng awitin. Amen. So sa dakong ito naman po, alam ko po excited na tayo na marinig ang mensahe ng ating Panginoon. Mark them. Amen. So tinatawagan ko na po ang mensahero ng ating Panginoon sa gabing ito, si Pastor Esting Aguilar. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. Pastor Estelito po. Nung dumating ako pag-alki ako dito. Sabi ko, mga bagong praise and worship ba ito? May Maximia. Adrian, Eduardo, Cristobal. Amen. Tama po yan. Mark them. Yun ang talagang marka po natin. Ano po? Or else, pagdating mo sa langit, tatanungin ka ng Panginoon, hindi yung palayaw. Ba't kundi yung tunay na pangalan? We must proud of it sa mga pangalan na yan sapagkat ang Diyos yung nagbigay niyan at hindi tao. By the will of the Spirit of God. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga magulang at mga kapatid. Another worship service. Tunay nga na napakasarap po ang maglingkod sa Panginoon. Amen. Yung inawit natin kanina, napakaganda yung pure heart po. The heart that undivided so that the sin will not come in. Tunay nga po na kapag ang puso natin ay divided, pumasok ang gustong pumasok ano po. But if it is undivided, walang makakapasok. Kaya ang buhay na ito ay nagiging living sacrifice, ano po, katulad ng inawit ng ating mga triyos. Ang lahat ng araw sa buhay po natin, we must offer to God. But ang isang nakakalungkot, mga kapatid, marami pa rin pong tao na hindi lang nauunawaan ang salita ng Panginoon. Ito po ang nakakalungkot. Nung nagbakasyon po ako 2 weeks ago. Ano po? Sabi ko ay Apostol, mukhang lumalaki ang gawain. Opo, sabi niya, lumalaki naman ang problema. Sabi ko talagang ganyan. Pag maliit ang church, maliit ang problema. But sometimes, may maliit na church na malaking problema. Ang problema ko po dito, sabi niya, yung utangan. Ang daming sumbong sa akin. Utang sila, hindi sila nagbabayad. Kaya sabi ko, ang bagay na yan, ever since mula nung nag-join ako sa mga ganitong mga gawain, very rampant ang mga ganun, sabi ko. Yung isang malaking church dito sa Manama, during that time, diyan po halos bumababa yung quantity ng church because sa ganon, kung minsan, may uutang sa iyo, pag walang bayad, hindi na darating. Hindi na mag-a-attend. So it affects the church. Kaya si Paul sabi niya, mark them. Tandaan ninyo sila. Mga magulang at mga kapatid, hindi lang yan ang problema ng church, but marami po. So sana, ang message ng Panginoon, meron tayong isang salita. Tandaan po ninyo yan. Sa mga panahon ngayon, kung nakikita po natin ang takbo ng mundo, ang dami pong naghihirap na tao. Amen. Kaya lagi ko po sinasabi, mostly ang kahirapan na bumibiktima sa tao ay ang financial pera. Way back, 20 years ago, mga kapatid, nagtataka ako
Ang ganda ng trabaho ko, but lagi akong kinukulang. So, what I learned, ang unang ginawa ko, tinignan ko muna ang sarili ko. After I realized yung lahat ng mga shortcoming ko sa buhay ko, ano po, yun ang pinagmumulan ng kahirapan. Kasi kung di natin kilala ang ating sarili, manatili ka sa kahirapan, brothers and sisters. Dapat kilalanin natin muna ang ating sarili. Una, ang relationship po natin sa Panginoon. Amen. Maniwala man kayo o hindi, mga magulang at mga kapatid. Kapag hindi priority sa iyo ang Diyos, dadanas ka ng mga pagsubok, trials and suffering. But when I learn from myself na ganito ang gagawin ko from time to time, I will change my life, I will transform my life according to the Word of God, then God pour out His blessing to me and to my family. Amen. Sino pang hindi nangutang? Ako rin nangutang noon. At ang sabi ko sa Panginoon, Lord, if you want to use me, alisin mo ang lahat ng utang ko. Ginawa po ng Panginoon. Na-clear ang pangalan ko sa bangko, mga Visa card, inalis ko, natanggal. By the grace of God, sa mga panahon na ito, wala akong utang. Wala. Lord, if I preach, kung tatayo ako sa pulpito, at ako ay punong-puno ng utang, how can I preach yung disadvantage ng pangungutang? But, kung lilinisin mo ang buhay ko, tatayo, I will hide anything from you and to all the people at sabihin ko, ang tunay na ginawa mo sa aking buhay. Mga magulang at mga kapatid, ang relationship po natin sa Panginoon ay napaka-importante. Mahalaga po yan. Huwag natin paglaruan ang salita ng Panginoon. Lalong-lalo na po kapag ikaw ay tumayo sa munting bahagi ng kwaltong ito, mga kapatid, tumayo ka dito sa harapan, maging maingat ka sa sinasabi mo. Maging maingat po tayo. Ang salita ng Panginoon ay hindi po kailanman pwedeng paglaruan. If you desire to serve God firmly. Huwag kang bibitin. Amen. Sapagkat, ito lang masasabi ko, every day, nakikipag-battle po tayo. Nakikipag-battle po tayo. But, I can assure you, kapag nakikipag-battle ka, the Lord will not leave you. Ang Diyos ay hindi mo alam, ikaw ay nasa likod pala ng Panginoon. Kaya totoong Biblia, the battle is mine, ang sabi ng Panginoon. Amen. So, ang nakakalungkot, lagi tayong nagpapadaig sa lalang ng kalaban. Amen. Brothers and sisters, the title of this message napakaganda. Mark them. Tandaan niyo sila. Ano kaya ang ibig sabihin ni Paul? Amen. Before we start this message, let's all arise and let's pray. Father God, maraming salamat po sa gabing ito, sa pagbibigay mo ng lakas sa bawat isa. Salamat po sa presensya mo sa aming kalagitnaan. And we acknowledge your presence, Lord, sapagkat kung wala ka sa oras na ito sa amin, ang gawain na ito ay walang kabuluhan. Purihin ka, Panginoon, sapagkat ikaw ang aming pag-asa at ikaw ang aming kanlungan. Salamat po sa iyong mga salita. Ito po ang aking dalangin na may pasalamat. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Mga magulang at mga kapatid, tunay nga na napakabuti ng Diyos. At bago ko po simulan ang message na ito,
gusto ko pong ibigay sa inyo ang ating teksto mula po sa Romans chapter 16 from verses 17 to 18. Atin pong pagbulay-bulayan ang salita ng Panginoon. Ang sabi po dito, "Now I beseech you, brethren, mark them which cause divisions and offenses contrary to the doctrine which you have learned, and avoid them." Ang sabi po sa Tagalog, ngayon pinamamanik ko sa inyo, mga kapatid, na tandaan ninyo yaong mga pinanggagalingan ng pagkakabaabagi at ng mga katitisuran laban sa mga aral na inyong nakapag-aralan at kayo'y magsilayo sa kanila. Napakalinis po ng instruction ng Panginoon. Lumayo tayo dun sa mga nagiging katitisuran ng church. Amen. Utos po ng Panginoon yan. And that's the Word of God. Bakit? Ito po nag-create ng division. Division maker o mga troublemakers o nagbibigay ng problema sa church. Amen po ba? Alam po ninyo, napakasarap kapag nagbabasa ka ng salita, lalong-lalo na kapag natatamaan ka. Huwag kang malungkot. Huwag kang magrebelde. Sapagkat dito po tayo binabago ng Diyos. Kapag ikaw ay hindi marunong tumanggap ng pagkakamali, brothers and sisters, kailanman hindi ka matututo. At kailanman hindi ka giginawa sa buhay mo. Yan ang po masasabi ko sa inyo. Kaya lagi kong sinasabi na hindi natin pwedeng paglaruan ang salita ng Panginoon. Maliwanag ang sinabi ni Paul. Amen. Next verse, "For they that are such serve not our Lord Jesus Christ, sapagkat ang mga gayon ay hindi nagsisipaglingkod sa Kristong Panginoon." Totoo po yan. Kung meron kang Diyos, kung meron kang kinikilalang isang Diyos sa buhay mo, kailanman hindi ka gagawa ng mali. Kailanman hindi mo sisirain ang iyong pangako sa iyong kapwa. Amen. Hindi mo alam kapag nagiging katitisuran ka sa isang church, you are the enemy of God. Yan ang hindi natin alam. Amen. Ang alam lang natin, dapat natin gawin ito, dapat akong manghiram, ganito, but you can't see yourself. Hindi mo nakikita ang sarili mo. Kaya sabi ni Paul, mark them, tandaan ninyo sila. Amen. But their own belly, sapagkat ang mga gayon ay hindi nagsisipaglingkod sa Kristong Panginoon, kundi kanilang sariling tiyan. Mabigat po yan. Dahil ba tinanggal ni pastor yung pagkain tuwing Biyernes, hindi ka dadalo? Yan banday lang. Yan po sinasabi ni Paul, kundi sa kanilang sariling tiyan at sa magitan ng kanilang mabuting pananalita at maiinam na mga talumpati ay dinadaya ang mga puso ng mga walang malay. Amen. Mabigat po ang message na ito, brothers and sisters. It's time to wake up. What is the use of attending this kind of worship service without any transformation sa buhay po natin? How we can gain, how we can invite people kung tayo mismo may mga bagay na nagiging katitisuran nila sa atin. Kung nakikita po natin, within our spiritual eyes, brothers and sisters, yan ang isa sa mga kadahilanan kaya hindi tayo namumunga sa ating pananampalataya. Hindi man tayo nakaka-invite ng mga ibang souls dahil meron silang ibang nakikita sa ating buhay. Mga magulang at mga kapatid, ang problema na ito, since the church was formed
mula nung unang panahon, naitatag ang church ng Panginoon, ang problema na yan ay nandoon na. Kaya alam ni Paul, iwasan mo ang mga ganitong mga tao because they are troublemakers. Amen. Nandun yung division, nandoon yung mga mapanggulo sa loob ng Iglesia ng Panginoon. Their desire is to destroy the church of God so that they can mold the church according to their likeness. Yan ang ginagawa ng mga taong yan. Meron silang ibang layunin. Kaya hindi ka basta-basta naawa sa mga taong lumalapit sa iyo. Sabi nga ni Apostol, Pastor, tingnan mo ang mga yan. Kung minsan, iba-iba yung mobile phone nila. Kung minsan, lalapitan nga, ihiram sila. Hindi naman sila nagbabayad. Dapat bang kaawa ka ng mga ganitong mga tao? Sabi ko, no? Parang nakikipag-compromise tayo. Amen. Amen. Even Jesus Christ, brothers and sisters, sinabi na ng Panginoon, Jesus Christ predicted in the book of Matthew chapter 7:15, ang sabi po noon, mag-ingat kayo sa mga bulahang propeta, nagsisilapit sila sa inyo na animo ay mga tupa, ngunit ang totoo ay mababangis na asong gubat. Masakit. Ang sabi ng Panginoon, mag-ingat kayo sa mga taong yan na gumagawa ng division sa loob ng isang church, gumagawa ng kaguluhan sapagkat ang mga yan lalapit sa iyo parang animoy mga tupa. But, yan ay parang mga asong gubat. Sinabi ng Panginoon yan, mga magulang at mga kapatid, sana hindi po tayo maging ganon. If you promise something to your fellow brethren, alam po, ang pinagsasabihan po ni Paul dito, mga believers, hindi unbelievers. Nakakilala na. They are not unbelievers, but they are believers. Katulad natin. Amen. Amen po ba? Again, binanggit po sa aklat ng Luke in the book of Acts chapter 20 from verses 29 to 30. Ang sabi po doon, alam kong pagkaalis ko ay magsisipasok ang mababagis na asong gubat at walang patawad na sisilayan ng kawan. Ang sabi po ni Paul. Amen. Alam ni Paul. At si Paul, during that time, ang problema sa church ngayon, naging problema din nila, mga magulang at mga kapatid. Amen. Ito ba'y dapat mangyari sa mga panahon na ito? Hindi po. Hindi dapat mangyari. Amen. Mga kapatid, ang mga tinutukoy na asong gubat ng Panginoon, way back more than 2,000 years ago, still they are inside the church at this present generation. Nandiyan pa. Amen. Sila ay mga in and out sa church ng Panginoon. Sino-sino ang tinutukoy ng salita ng Panginoon? Sino itong mga asong gubat na ito na sinasabi ni Jesus Christ at sinasabi din ni Paul? Sino-sino ang mga yan, mga magulang at mga kapatid? Yan ang mga hipokrito. Yan ang mga sinungaling. Yan ang mga self-righteous na nakikita po natin. Yan ang mga bulero. Yan ang mga utangero na hindi marunong magbayad. Yan ang mga tao na sila ang pangako, mga magulang at mga kapatid. Yan ang mga manluloko. Yan ang mga tinatawag na asong gubat. Amen. Kaya ang tao, kaya nung inaawit po natin yung pure art, ano po, if you meditate that song, ano po, it will change your life. Amen. But ang nakakalungkot kung minsan, we are singing a song without understanding the words, ano po. Inaawit lang natin. But sa puso, hindi natin naintindihan.
But if you meditate every line of a song, mga brothers and sisters, napakaganda. Maniwala po ba kayo sa akin na sa magitan lang ng mga pag-aawit na yan, may tao na nagbabagong buhay. Amen. Meron. Marami po. Amen. Kaya ang sabi ng Panginoon in Matthew 7:20, "Wherefore, by their fruits you shall know them." Sa bunga nila, makikita mo kung sino ang mga taong yan. Totoo po, mga magulang at mga kapatid. Sa bunga nila, makikita mo kung anong klaseng pamilya siya, kung anong klaseng tao siya sa kanyang mga bunga. Amen. Kaya sabi ni Paul, mark them. Tandaan ninyo sila. Even inside the home, brothers and sisters, maging sa loob ng tahanan, nagkakaroon din po ng division. Amen. Katulad po ng isang kapatiran doon, imagine, miyembro sa iglesia yung lalaki, yung babae, miyembro sa ibang church. Yung mga bata nalilito. Amen. Nalilito. Sabi ko nga kay pastora, hindi lang ngayon nangyayari yan. Kung minsan naman, active sa ganitong gawain ng lalaki, yung babae naman, hindi. Amen. Kung minsan naman, active yung babae, yung lalaki naman, napakahirap akayin sa ganitong gawain. Hindi po ba? Yan ang mga bagay na nangyayari sa mga panahon na ito na hindi po natin nakikita sapagkat we don't even mark them, hindi natin natatandaan. Basta tayo, takbo lang tayo ng takbo everyday, sumusunod lang tayo sa takbo ng itong panahon na ito. Amen. Alam po ba ninyo, ayon sa mga scientists, sa buong mag-apon daw, ang tao sa kanyang naririnig, lahat ng mga bagay na kanyang naririnig, 10% lang daw yung pumapasok talaga. Nagre-retain sa memory niya. Amen. 10% lang. Kaya ikaw, kapag hindi ka nakababad sa salita ng Panginoon, kaya hindi ka nag-grow din. Kasi hindi ka nakababad sa patuloy na pakikinig. Kaya tama si Paul. Ang sabi niya sa Romans 10:17, faith comes by hearing. Hindi lang niya sinabing hearing the Word of God. Faith comes by hearing and hearing the Word of God. Inulit niya na 2 beses. So, importante po yung nakakarinig tayo ng salita ng Panginoon. Huwag natin piliin, ano lang naman ngayon worship service. Tsaka na lang mag-attend pag may time ako. Brothers and sisters, yan ang mali natin. Hindi natin kilala ang ating sarili. Pumipili lang tayo ng panahon, oras, para maglingkod sa Panginoon. Yan ang ayaw ng Diyos, brothers and sisters. Kaya tayo, hindi tayo nagkakaroon ng unawa. Hindi tayo nagkakaroon ng wisdom. Tamad tayo, mga magulang at mga kapatid. Gusto natin, ang Diyos siyang naghihintay sa atin. Hindi po pwede yun. Dapat ikaw ang maghintay sa Panginoon. Tayo ang maghintay sa Diyos, mga magulang at mga kapatid. Amen. Amen. Again, inulit po ni Paul in the book of Philippians. Malapit na po tayong matapos. Introduction pa lang po ito. Wala pa tayo sa message. Ang sabi ni Paul, brethren, be followers together of me and mark them which walk so as you have asked for an example. Mga kapatid, kayo'y mga kaisang tumulad sa akin at tandaan ninyo ang mga nagsisilakad ng gayon ayon sa alimbawang nakita ninyo sa akin.
Amen. Ilang beses sinuulit ni Paul, tandaan ninyo sila. Amen. Tayo kaya, hindi kaya tayo isa sa mga tinutukoy ni Paul? Yan ang tanungin natin ng ating sarili. Hindi kaya ako isa sa mga tinutukoy ni Paul dito? Kaya sabi ko kanina, unawaan natin ang ating sarili. Saliksikin natin ang ating mga puso, mga magulang at mga kapatid. Amen. Again, in next verse, sapagkat marami ang mga nagsisilakad na siyang madalas na aking sinasabi sa inyo at ngayon sinasabi ko sa inyo na may pag-iyak na sila'y ang mga kaaway ng krus ni Kristo. Amen. Tama si Paul. Kapag hindi ka sumusunod sa salita ng Panginoon, 100% you are anti-Christ. Kapag hindi mo ina-acknowledge ang Word of God, ang presence ng Panginoon, you are anti-Christ. Kahit araw-araw nasa church ka, kapag hindi mo ginagampanan, kapag pinupuna mo kung anong nakikita mo sa loob ng church, 100% you are anti-Christ. Tama si Paul, mga magulang at mga kapatid. Amen. In next verse, na ang kanilang kahinatnan ay ang kapaamakan. Amen. Kapaamakan, marami pong ibig sabihin nito. Napapaamak ka, marami kang problema. Nagkakasakit ka, kinukulang ka, nagsasuffer. Tandaan mo, it is not the will of God na tayo po'y maghirap. Ang will ng Panginoon, ang bawat anak niya ay kanyang pagpapalain. Yan po ang will ng Panginoon. Kaya kapag hindi ka, kanina, ang dami kong tawag eh. Puro miss call, mabuti, wala ako. Hindi ko dala yung telephone ko. Alam ko na. Yung nag-miss call na yan, hindi darating. Alam ko na kung anong sasabihin nila. Ini-expect ko na yan. Kapag may gawain at may mga miss call ako sa mga ibang kapatiran, alam ko na kung anong ibig nila sabihin. Pastor, hindi po ako darating mamaya, hindi po ako makakarating, meron lang ako. Pastor, medyo masakit ang aking nararamdaman, hindi ako makakarating. Tama, nakikita ko na mga kapatid. Hindi po gano'n ang maglingkod sa Panginoon. Amen. Na ang kanilang kahinatnan ay ang kapamakan, na ang kanilang Diyos ay ang tiyan. Ulit na naman ni Paul. Ang kanilang Diyos ay ang tiyan at ang kanilang kapurihan ay nasa kanilang kaihiyan, na nag-iisip ng mga bagay na ukol sa lupa. Amen. Noon pa pala may mga tao mahilig sa merienda at sa pagkain. Ano po? Akala ko sa mga panahon lang ito. Nakakalungkot, brothers and sisters. Nakakalungkot po, mga magulang at mga kapatid. Dapat, brothers and sisters, mga kapatid, maging concerned po tayo sa mga bagay na ito. Alam ko po, sa mga panahon na ito, these people are still existing inside the Church of God. Nag-i-exist pa rin po sila. Kaya tingnan muna natin ang ating sarili, mga kapatid. Baka tayo po isa sa mga tinutukoy ni Paul, hindi po natin alam. Amen. Amen. Ang message na ito, brothers and sisters, ito po ay parang preventive maintenance na tinatawag. Amen. Yan po, yung technical term na yan, gagamitin ko sa aming mga aviation staff. Meron po ang tinatawag na preventive maintenance. Ito po, may time na chine-check namin ang buong aeroplano, kung kondisyon ito, kung ganito, ano po. Dapat ganun din po tayo. Meron po tayong preventive maintenance sa buhay po natin. I-check natin ang ating spiritual. Ask God to give you wisdom. Amen. Upang ma-discern natin ang mga bagay na kung minsan hindi natin maabot isipin. Ano po?
Amen. Ask God some wisdom how to deal this problem that exists in our life every day. Every day. Lahat tayo dito ay may mga problema. Amen. But marami pong mga Kristiyano na nagpapadaig sa problema. Amen. Upang hindi ka madaig ng problema, lagi mong isipin na ang Diyos ay mas malaki kaysa problema na dinaranas mo. Kaya tayo po'y nadadaig, mga kamagulang at mga kapatid. Kaya tayo po'y nadadaig, ang iniisip natin, mas malaki ang problema kaysa Diyos na hindi mo nakikita. Kaya ikaw ay laging talunan. If you think that God is more bigger than your problem, ikaw ay magiging victorious. Ikaw ay hindi maghihirap. Ikaw ay hindi mangungutang. Ikaw ay hindi kawalan. Magiging kawalan sa financial. Because your God is more bigger than your problem. Yan ang problema natin na hindi po natin napapansin, mga magulang at mga kapatid. Kaya tayo, everyday, nagsasuffer po tayo. Nagsasuffer tayo in so many ways. Sapagkat, una sa lahat, hindi priority ang Panginoon. Mga magulang at mga kapatid, meron po akong gustong i-share. Introduction pa lang po yan. And tonight, I want to share this isang nangyari po. Because of this guy, siguro po lahat tayo kilala natin si Haring Solomon. Amen. Si Haring Solomon ay anak ni David, si King David from Bethsheba. Amen. One day, si Haring Solomon po, dahil ginawa na siya ng ari, dahil matanda na si King David, one day siya po ay nanaginip. Si Haring Solomon, nung siya po ay nasa Gibeon, the Lord appeared to Solomon in a dream, isang gabi, nanaginip po siya. Nung nanaginip po siya, ito po ang nasusulat. In 1 Kings chapter 3, 9-14, give therefore thy servant an understanding heart to judge thy people, that I may discern between good and bad. For who is able to judge this thy so great a people? Bigyan mo nga ang iyong lingkod ng isang matalinong puso upang umaatol sa iyong bayan, upang aking makilala ang mabuti at ang masama, sapagkat sino ang makakaatol dito sa inyong malaking bayan. It is a good prayer. Amen. It is a short prayer, but napakabigat. Tayo po ba, meron bang isang sandali na humingi tayo ng wisdom kay Lord? I don't think so, mga magulang at mga kapatid, sapagkat tayo, kung everyday humingi tayo ng wisdom sa Panginoon, yung life po natin ay nandun yung guidance ng Panginoon. 100% lalakad po tayo na ang Word of God nandun sa mga paa natin. Siya ang magiging ilaw. Amen. Next verse. At ang pangungusap ay nakalugod sa Panginoon, na hiningi ni Solomon ang bagay na ito. Next. At sinabi ng Diyos sa kanya, sapagkat iyong iningi ang bagay na ito, at hindi mo iningi sa iyo ang maabang buhay, o iningi mo man sa iyo ang mga kayamanan, o iningi mo man ang buhay ng iyong mga kaaway, kundi iningi mo sa iyo'y katalinuhan upang kumilala ng kaatulan. Amen. Ito palang gusto ng Panginoon, Sister Aida. Kapag nananalangin tayo, hindi yung, Lord, bigyan mo ako ng pera. Lord, sana po makabayad ako ng utang. Kundi katalinuhan. Wisdom. Amen. Tama ang Biblia. The fear of the Lord is the beginning of all wisdom. Magkaroon ka muna ng takot sa Diyos bago ka niya bibigyan ng wisdom. How God can give you wisdom, hindi mo siya nire-respect.
Amen. Sumakit lang ng konti ang dibdib mo, ay, hindi mo na ako mag-attend. Amen. Nakukuha po ba ninyo? Why? Sapagkat wala kang takot sa Diyos. You are anti-Christ. Kung may takot ka sa Panginoon, doon ka lang bibigyan ng Diyos ng wisdom. Ang wisdom na yan ay mahalaga. Kapag priority mo ang Panginoon sa buhay mo, brothers and sisters, 100% God will give you a wisdom because you fear God. May takot ka sa Kanya. Amen. Hindi yung udyok ng laman. Kapag ayaw mo, walang kahit kasama mo, walang makakapigil sa hindi kanya mapigilan, brothers and sisters. Why? Sapagkat wala kang takot sa Diyos. Kung may takot tayo sa Panginoon, kahit lumilindol, kahit bumabagyo, kapag alam mo na may gawain, kahit mababasa ako, pupunta ko doon. Naghihintay ang aking Diyos. Yan ang gustong makita ng Panginoon sa atin, brothers and sisters. Simple lang yan. Simple lang, brothers and sisters. Amen. Yan ang hindi natin alam. Ayaw natin alamin. Amen. Masakit man, brothers and sisters, but we have to accept. How we can improve our life kapag hindi natin natatandaan. Kaya sabi ni Paul, mark them. Maging maingat po tayo. Amen. Humingi siya ng katalinuhan. Next verse. Narito, aking ginawa ayon sa iyong salita. Narito, aking binigyan ka ng isang pantas at matalinong puso na anupat walang naging gaya mo na una sa iyo o may babangon mang sino man pagkamatay mo. A special gift ang binigay ng Panginoon. Exclusively sa Kanya lang. Next verse. At akin namang ibinigay sa iyo ang hindi mo iniingi. Yan ang Diyos. Amen. Akala natin yung wisdom lang, but meron pang bibigay ang Diyos na hindi po natin iniingi. Alam na ng Diyos, ang desire ng puso mo. Biblical po yan. Kung ano man ang desire ng puso mo, according to the Word of God, ang Diyos ay di pagkakaloob niya. Amen. Ang kayamanan at gayon din ang karangalan na anupat walang magiging gaya mo sa mga ari sa lahat ng iyong mga kaarawan. Amen. Napakaganda po, no? In last verse, at kung ikaw ay lalakad sa aking mga dahan upang ingatan ng aking mga palatuntunan at ang aking mga utos gaya ng nilalakad ng iyong amang si David, ay akin ngang palalaunin ang iyong mga kaarawan. Amen. Totoo po yan. Kapag ikaw ay naglilingkod sa Diyos, binibigyan ka ng Diyos ng mahabang buhay, brothers and sisters. Kapag ikaw ay naglilingkod sa Diyos, lagi kang malakas at walang kapaguran. Amen. Palakpakan po natin ng Panginoon. Kung minsan, napuyat ka lang ng ilang oras, apektado na ang lahat ng mga gawain sa buhay mo. Napakaganda yung pangako ng Panginoon. Kung ikaw ay magiging obedient, susunod sa kanyang palatuntunan, sa kanyang mga status, brothers and sisters, at lalakad ka sa tamang daan, Lord, God will give you a long life. Kasi may pakinabang sa iyong Diyos. Masipag itong anak kong ito. Alalayahin ko, hindi siya tatanda. Tingnan mo yung mga lingkod ng Panginoon. Hindi tumatanda. Amen. Sinong maniwalang 65 na ako? Amen. Totoo po yan, brothers and sisters. Kahit anong ginagawa mo sa church, as long as you are serving God, hindi usapan kung pastor ka o kung mangangawit ka, kahit janitor ka, brothers and sisters, you are a faithful servant of God. Tandaan mo yan, brothers and sisters. Huwag mo nang sabihin, bakit siya ganito, ako ganito. No, pare-pareho lang po tayo dito. Huwag mo sabihin kahit anong pinag-aralan mo, mataas ang pinag-aralan mo.
Lahat tayo po'y naglilingkod sa isang Diyos na hindi natin nakikita. Lahat tayo, mga kapatid, ang lahat ng ginagawa po natin para sa Panginoon ay pakinabang po yan. Hindi ka mawawalan. Amen. Amen. Alam po ninyo, si Haring Solomon, ang kahinaan niya, babae. Imagine, ang asawa ni Solomon, more than 700. Ito po yan, masusula po yan. Mayaman siya, marami siyang mga barko, marami siyang mga ginto, ano po. But, dahil siya po ay wag mong gawin yan. Noong unang panahon, pwede, pero ngayon, hindi na po pwede yan. Dalawa na lang ang utos na binigay ng Panginoon. Amen. Nung binigyan ng wisdom ng Diyos, si Haring Solomon, brothers and sisters, sinubukan siya ng Panginoon. Amen. Sinubukan siya. Alam mo, kung alin yung kahinaan mo, doon ka lagi sinusubok ng Panginoon. Totoo po yan. Amen. Ang takbo ng buhay mo laging prone doon sa mga bagay na may kahinaan ka. Lahat tayo may kahinaan. Di po ba? So, tines ng Panginoon. Ano po yung binigay ng Diyos na isang pagsusulit kay sinubukan ng Panginoon kung paano gagawin yung wisdom na yan? Alam po ninyo, nung nagising si Solomon, ang ginawa niya, siya po ay pumaroon sa Jerusalem at tumayo sa harapan ng Kabanantipan in the Ark of the Covenant. At siya po ay nag-burnt offering, nagkaroon ng peace offering, at nag-andog po siya ng pista sa kanyang mga tauhan. Ano po? Yan ang, diyan nalulugod ang Panginoon. Always thank God sa lahat ng mga bagay na ginagawa po natin, ginagawa ng ating mga kamay. Every day we must thank God. Bago tayo matulog, Lord, salamat po at ako po'y ligtas sa maghapon na ito. Amen. Ganon din siya na naginip lang. But later on, siya po'y tumakbo sa Jerusalem at nag-offer ng burnt and peace offering sa Panginoon. But suddenly, brothers and sisters, Solomon's wisdom na-test. Dahil ang kahinaan ni Solomon ay babae ang lumapit sa kanya. Tingnan po natin, dito po tayo magwawakas. Tingnan po natin ang kanyang, ang sabi, there came there two women. Amen. Dalawang babae. Nang magkagayoy, naparoon sa ari ang dalawang babae na may patutot, na mga patutot, at nagsitayo sa harap niya. Amen. Habang binabasa ko po ito, mga kapatid, itong mga patutot na ito, they are prostitute. Dalawang babae. I admire them, although yung isa ay hindi matwid at yung isa ay matwid. Ano po? Nagka-problema sila. Hindi muna sila tumakbo sa kanilang barangay captain, sa mga barangay tanod, o kung kani-kanino. Directly, sila po ay pumunta sa ari. Hindi na sila pumunta sa presinto para ireklamo yung kanilang mga problema, but straightly they came to the king. Amen. Anong nangyari? Next verse. At sinabi ng isang babae, O Panginoon ko, ako at ang babaeng ito ay tumataan sa isang bahay. Sila po ay nakashare sa isang tiraan, sa isang kwarto. At ako'y nanganak ng isang batang lalaki sa bahay na kasama ko siya. Nanganak itong isang babae. Siya ay nagpunta, nagreklamo, kasama itong babaeng katulad niyang patutot. Alam po ninyo, itong isa na ito, mga kapatid, ang isang babae na ito, siya po ay isang ina na masyadong selfish, kung tawagin. Siya po ay very cruel mother. Walang puso. Amen. At walang magandang iniisip itong isang babae. Bakit? At sinabi ng isang babae, O Panginoon ko ako at ang babaeng ito ay tumataan sa isang bahay at ako'y nanganak ng isang batang lalaki sa bahay na kasama ko siya. Next verse.
At nangyari ng 3 araw, pagkatapos na ako'y makapanganak, after 3 days, na ang babaeng ito ay nanganak naman. At kami ay magkasama, walang iba sa amin sa bahay. Kami lang dalawa, sabi nitong babae, liban sa kaming dalawa sa bahay. Wala nang iba, sila lang dalawa. After 3 days, nanganak itong isa. Then later on, ano po yung nangyari? At ang anak ng babaeng ito ay namatay sa kinagabihan sapagkat kanyang nahigaan. Amen. Nung binabasa ko ito, may naalala ko. Hindi ko na lang pwedeng paayag. Naalala ko. Nakakalungkot. Nahigaan niya. Then next verse. At siya'y bumangon sa ating gabi. Sa ating gabi. Alam po ninyo, pag gabi, ang daming nangyayari. Kaya sa Bible, itong midnight na ito, kapag sinerge mo ito, maraming nangyayari pag gabi. Amen. At kinuha niya ang anak kong lalaki sa siping ko, samantalang ang iyong lingkod ay natutulog. At inigay niya sa kanyang sinapupunan at inilagay ang kanyang patay na anak sa aking sinapupunan. Very cruel, ano po? Nahigaan niya, tapos nung namatay, dahil tulog na tulog itong isang babae, kinuha niya yung buhay at linagay yung kanyang anak. But, di pa nagtatapos dito. At nang ako'y bumangon sa kinaumagahan upang aking pasusuin ang aking anak, narito siya'y patay. Ngunit, nang aking kilalanin ng kinaumagahan, narito hindi ang aking anak na aking ipinanganak. Later on, meron pong reveal ang Panginoon dito. Next verse. At sinabi ng isang babae, hindi, kundi ang buhay ay aking anak. Ang sabi nitong namatayan. At ang patay ay iyong anak. At sinabi ng isa, hindi, kundi ang patay ay ang iyong anak at ang buhay ay siyang aking anak. Ganito sila nangagsalita sa harap ng ari. Alam niya yung anak niya. Kayo po, mga kababaihan, alam niyo yung anak mo. May tanda yan. May marka yan, brothers and sisters. Kahit parehong sanggol yan, 100% alam ng ina, sapagkat for 9 months, dala-dala mo yung batang yan, kahit sinilang mo ilang oras lang, alam mo na kung sino talaga ang anak mo. Hindi ba, pag nanganganak yung isang babae, lagi nakatingin sa sanggol? Hindi po ba? Alam niya. Ngayon, ano po ang naging katulad dito? Nang magkagayoy, sinabi ng ari, ang isa'y nagsasabi, ang aking anak ay ang buhay at ang iyong anak ay ang patay. At ang isa'y nagsasabi, hindi, kundi ang iyong anak ay ang patay at ang aking anak ay ang buhay. Tingnan po ninyo dito, ano po. Alam po ninyo, itong story na ito, napakaganda. Kung spiritualize po natin ito, itong dalawang patutot na ito po yung dalawang uri ng believers. At itong mga sanggol na ito po yung mga baby Christian. At saka ko po sasabihin mamaya. Next verse. At sinabi ng ari, dalhan ninyo ako ng isang tabak. Tabak? Yan ang binabasa ko, tabak. Samantalang yung daladala ni Aring Solomon, espada, samurai. At bakit tabak? What is tabak sa Bible? This is the Word of God. The Word of God. Dalhan ninyo ako ng isang tabak at sila'y nagdala ng isang tabak sa harap ng ari. Amen. Alam po niyo, Word of God, talaga itong powerful. Ang Word of God, siyang lahat ng ito lang makapagsusolve sa problem mo, brothers and sisters. Kaya kapag ang isang babae na maraming problema, pag pinadalan mo ng Word of God yan, babalik yan. Salamat sis.
Salamat, brother, sa Word of God. Medyo nabuhayan ako ngayon. Amen. Next verse. At sinabi ng ari, atiin ng dalawa ang buhay na bata at ibigay ang kalahati sa isa at ang kalahati ay sa isa. Amen. Atiin ang bata, sabi ni Aring Solomon. Next verse. Nang magkagayoy, nagsalita ang babae na ina ng buhay na bata sa ari, sapagkat ang kanyang pagmamahal ay nagniningas sa kanyang anak, at sinabi niya, O Panginoon ko, ibigay mo sa kanya ang buhay na bata, at sa anumang paraan, huwag mong patayin. Amen. Huwag mong patayin, sabi nitong nanay. Ngunit, ang sabi ng isa, hindi, magiging akin ni Yuman, atiin natin siya. Kasi hindi niya anak eh. Ganon tayo sa church. Kapag hindi natin pinagpaguran ng isang souls, wala tayong malasakit. Amen. Nakukuha po ba ninyo? Ba't tayo? Dahil tayo ang nag-motivate dyan, tayo ang nagdala sa souls na yan, iniingatan natin siya. But, yung ibang mga believers, wala silang pakialam. Kahit mawala yan. But tayo po, kaya napakalaga kapag nakapagdadala tayo ng soul, sinalagaan po natin yan. Amen. Dahil mga baby Christian yan eh. Amen. Yan pag nagkakaroon ng problema yan, hindi tumatakbo sa pastor yan dahil baby Christian. Ang tinatakbo nila yung baby Christian din. Para sumang-ayon sila dun sa mga problema nila. Alam nila, kapag lumapit sila sa pastor, mare-rebuke sila. But kapag, hindi po ba nangyayari yan? Kapag may problema, hindi pupunta sa pastor. Pupunta dun sa katulad niya. Para kumuha ng simpatya, o nga naman sis, hindi tama yung ginawa sa'yo. Sige, wag ka na magatin. Talaga yan, di po ba? So, anong nangyari? Later on, 27. Nang magkagayoy, sumagot ang ari at nagsabi, ibigay sa kanya ang buhay na bata at sa anumang paraay, huwag patayin, siya ang ina niya. Amen. Siya ang ina niya. Amen. Nakukuha po ba ninyo ang kwento? Brothers and sisters, ito po yung nangyayari sa church. Kung spiritualize po natin ito, mga kapatid, itong batang ito, it symbolized the baby Christians sa church. Wala silang malasakit. Kaya ito yung mga katitisuran, yung mga tao na walang pakialam sa mundo. Nag-attend na sila ng church. Pag-uwi na, balik na naman sila sa dati. Walang pagbabago. Hindi sila nag-grow. Yan ang katulad ng isang babaeng patutot, brothers and sisters. Manluloko. They are cruel. They are thoughtless. Amen. And last verse, at nabaltaan ng buong Israel ang kautulan na inatol ng ari at sila'y nangatakot sa ari sapagkat kanilang nakita na ang karunungan ng Diyos ay nasa kanya upang gumawa ng kautulan. Amen. Purihin ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Kaya mga magulang at mga kapatid, brothers and sisters, the Word of God is powerful. Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Amen. At matalas kaysa alinmang tabak. Ang sabi ng Biblia, na may 2 talim. Amen. Kaya nung sinabi ni Aring Solomon, kumuha kayo ng tabak. And that is the Word of God, brothers and sisters. At bakit hindi ka nagbabago? Nandyan na ang tabak ng Panginoon. Why? Sapagkat you are anti-Christ. Ayaw mong makinig, matigas ang ulo mo. Hindi ka natatakot sa Diyos. Yan ang dahilan, brothers and sisters, kung ating saliksikin ang ating mga puso. Amen. 1 week ago, sabi ni Pastora, tulungan mo nga akong pumunta sa bangko. Bakit? Magpalit tayo ng barya. Magkano? Mga 10,000 na coins. 10,000 na coins. Kasi po si Pastora, nagtayo po siya ng junk ngayon. Yung business ng kanyang mga kapatid dahil wala na, bagsak na sila. So sabi ni Pastora, sige,
Pero apat tayong magsama-sama dyan. Sino yung kaapat? Si Lord. Sa kinikita natin, apat. Ang atiyan dyan, yung 10% kay Lord. Tama yan. Kapag sinama mo sa business mo si Lord, giginawa ang business. Malakas po. Nagpapalabas sila ng almost 40,000 a day. Malakas. Eh di nagpunta kami sa bangko. Binigay yung 10,000 na tiga-under. Tagal, nag-i-scan. Yung babae sa bangko. Nag-i-scan yung pera. Sabi ko, nagkaroon ako ng idea. Sana magkaroon din ng scam sa church. Kailan kaya mangyayari dito, Brother Dennis? Nandun sa ibaba si Brother Henry. Darating yung tao, iskan niya. Oy, marami ang puso mo, doon ka. Hindi po imposible yan. Darating ang panahon, may iskan tayo. Amen. Makikita kung anong nasa loob. Brother Maximiano, makikita yung anong nasa loob natin. Amen. Kaya napakabuti po ng Diyos, mga kapatid. Napakabuti ng Panginoon. Are you blessed, church? Diyan po tayo magwawakas. Kaya mga kapatid, maging aware po tayo sa ating ginagalawan sa mundong ito. Mark them, sabi ni Paul. Tandaan natin. Kung ano man po yung nakikita natin nakatitisuran, let's talk to these people. Remind them. Remind po natin sila na sabihin natin, sister or brother, huwag mong gawin yan. Huwag mong gawin yan. Ayaw ni Lord ang mga bagay na yan. Amen. So tayo po tumayo.